Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Ang gabi ay tila payapa, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay gumagalaw ang mga lihim na kayang gumiba ng lahat. Sa House of Laxi, walang salita ang aksidente. Bawat tingin, bawat katahimikan ay may kahulugan. Mas mabigat pa kaysa mismong mga salita. Ang tinig ni Marge ay puno ng galit, ngunit higit pa roon ay naroon ang tunog ng pagkabasag. Bawat salita laban kay Paulo ay may dalang taon ng naipong sama ng loob. Ilang beses mo na akong niloko? Hindi ito simpleng reklamo, kundi sigaw ng pusong paulit-ulit na nagtiwala, paulit-ulit na nabasag. Ngunit nananatiling tanong, si Paulo ba ang tunay na kontrabida o isa lamang lalaking nabitag sa sariling sapot ng kasinungalingan? Hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw. Umamin siya, ako ang hangal. At dito nagsisimula ang unang bitag. Isang lalaking marunong umamin, ngunit hindi matigil sa pag-uulit ng pagkakamali. Higit ba siyang mapanganib kaysa sa taong nananatiling tahimik? Habang gumuho ang relasyon ni na Marge at Paulo, isang mas tahimik, ngunit mas mapanganib na tunggalian ang nagsimula kina Ashley at Jasmine. Dalawang babaeng tila magkaibigan, ngunit biglang naging salamin ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Jasmine, sa tuwing tinitingnan kita, nakikita ko ang anak ng lalaking sumira sa aking pamilya. Hindi niya ito sinabi kay Ashley, kundi sa multo ng nakaraan. At narito ang unang twist. Ang lihim ni na Paulo at Thea. Isang batang itinago, isang katotohanang ibinaon sa katahimikan sa loob ng 5 taon. Bakit nila ito itinago? Upang protektahan ang pamilya o upang iligtas ang sariling dangal? Kung hindi lumabas ang video, mananatili bang buo ang pamilya o isa lamang itong marupok na ilusyon na naghihintay na mabasag? Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Yoli, isang anino na tahimik na nagmasid sa loob ng maraming taon. Ang kanyang presensya ay nagmumungkahi na ang pinakadelikadong bagay ay hindi ang mga salitang binibigkas, kundi ang katahimikan na lumalamon sa lahat. Isipin mo, itinago ba nila ang lihim upang protektahan ang pamilya o upang ingatan ang kanilang pride? Kung hindi nabunyag ang video, mabubuhay ba ang pamilya o nakatakda na itong gumuho? At habang lumalalim ang kaguluhan, lumitaw si Yoli, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Ikaw ang may mga kalansay sa aparador. Hindi lamang ito banta, kundi babala na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ngunit bakit siya bumalik ngayon? Bakit sa oras ng kanilang kahinaan? Dito, nagsisimula ang ikalawang twist. Hindi na lamang ito kwento ng pagtataksil, kundi laro ng paghihiganti, kung saan bawat lihim na nabubunyag ay parang domino, bumabagsak isa-isa. At sa gitna ng pagbagsak na ito, lumilitaw ang pinakamabigat na katotohanan. Habang abala ang mga nakatatanda sa kanilang laban, isang bata ang unti-unting naglalaho. Si Jasmine ay bumibigay hindi lamang sa isip, kundi pati sa katawan. Kailangan niya ng agarang bone marrow transplant. At ang ironiya, ang batang itinakwil, si Ashley, ang siyang makapagliligtas sa kanya. Ito ba'y simpleng ironiya o parusa ng tadhana? Isipin mo kung ikaw si Ashley. Ibibigay mo ba ang iyong sarili upang mailigtas ang isang taong hindi kailanman lubos na tumanggap sa iyo? Narito ang pinakamabigat na twist. Ang pag-ibig sa loob ng pamilya ay nagiging transaksyon. Isang kontrata, isang utang, isang palitan. Kung nais mong manatili sa amin, kumbinsihin mo si Thea. Hindi na ito tungkol sa tama o mali, kundi kung sino ang may kakayahang magsakripisyo ng higit. Ngunit sino ba ang tunay na nagsasakripisyo? Si Marge?
na handang isuko ang lahat upang mailigtas ang anak? Si Paulo, na nais ituwid ang kanyang mga pagkakamali ngunit huli na ang lahat? O si Ashley, na pinilit pasanin ang bigat ng mga kasalanang hindi niya ginawa? At sa sandaling akala natin, wala nang mas malalim na layer, biglang nagbago ang lahat. Si Edward, ang lalaking akala natin ay nasa labas ng kwento, nagpakilala bilang tunay na ama, hindi sa dugo, kundi sa pagpili. Isang linyang simple ngunit mabigat. Ako pa rin ang iyong ama. Tahimik, ngunit mas matindi kaysa anumang revelasyon. Kaya't lumilitaw ang tanong, sino ang tunay na ama? Ang nagbigay ng buhay o ang nanatili? Kung ang pamilya ay hindi lamang dugo, bakit ginagamit ang dugo upang husgahan, kontrolin at parusahan? Habang lahat ay papalapit sa desisyon, sa sakripisyo, sa posibleng pagtubos, nagsisimula ang isang mas tahimik, ngunit mas mapanganib na yugto. Sapagkat ang katahimikan ay hindi wakas. Madalas, ito ang sandali kung kailan may nag-uumpisang magplano kung paano babaligtarin ang lahat. Tingnan si Ashley. Hindi na siya sumisigaw, hindi na siya lumalaban. Ngunit puno ng tanong ang kanyang mga mata. Puno ng sakit, at higit sa lahat, isang desisyong hindi pa binibigkas. Kapag pinilit ang isang tao na pumili sa pagitan ng sariling kaligtasan at buhay ng iba, ano ang kanyang pipiliin? Si Ashley ay hindi lamang posibleng donor. Siya ang simbolo ng lahat ng kasalanan ng pamilya. Ang pagtingin sa kanya ay pag-alala sa gabing hindi dapat nangyari. Bawat salitang ibinabato sa kanya ay hindi lamang galit, kundi paghuhusga. Ngunit bakit kailangan niyang pasanin ang bigat ng krimeng hindi niya ginawa? Narito ang isa pang pagliko. Si Thea, ina ni Ashley. Akala natin siya'y mahina, nagtatago. Ngunit bawat pagtanggi niya ay may dalang matinding proteksyon. Hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa kanyang konsensya. Hindi ko ipagsusugal ang kaligtasan ng aking anak. Isang simpleng linya, ngunit mabigat ang kahulugan. Ang tanong, tunay ba siyang nagpoprotekta o patuloy pa ring nagtatago ng mas malalim na lihim? Samantala, si Paulo ay patuloy na nagpupumilit kontrolin ang sitwasyon. Ngunit habang mas sinusubukan niya, lalo siyang nabibigo. Bawat desisyon ay huli, kulang. Sapagkat ang kanyang mga kilos ay hindi bunga ng tapang, kundi ng takot. At ang lalaking kumikilos mula sa takot ay hindi kailanman makakagawa ng tamang pagpili. Ang pinakanakakagulat sa lahat ay si Marge. Basag, sugatan, ngunit siya ang nag-iisip ng may pinakalamig na malinaw na paghatol. Ang kanyang tinig ay hindi na nagdadala ng emosyon, kundi ng bigat ng oras. Nauubos na ang oras. Hindi na ito simpleng laban ng damdamin, kundi ang huling kalkulasyon para sa mismong buhay. Ito ang desperasyon sa pinakamalinis na anyo, isang ina na alam na bawat segundo ay maaaring mangahulugan ng pagkawala ng kanyang anak. Ngunit narito ang tanong, saan nagtatapos ang hangganan ng isang ina? Kung ang pagligtas sa sariling anak ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng iba. Dito, nagsisimula ang pinakamadilim na dilema. Paano kung si Ashley ay hindi lamang solusyon, kundi susi sa mas malaking plano? Kapag pumayag siya, siya ang magiging bayani, ngunit mawawala ang kontrol sa kanyang sariling buhay. Kapag tumanggi siya, siya ang magiging kontrabida, ngunit mapapanatili ang kanyang kaligtasan. Saan siya tatayo? At sa sandaling akala natin, ito na ang sentrong tunggalian, biglang gumuho ang lahat. Si Edward, tahimik ngunit matatag. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabanta, ngunit ang kanyang presensya ay parang pader na hindi matitinag. Siya ang lalaking hindi kailanman nagsinungaling, ngunit nilinlang. At dito lalong lumalim ang sugat. Ang pagpapatawad ng isang ama ay hindi nangangahulugang nakalimot siya. Madalas nananatili siyang tahimik upang hindi tuluyang masira ang pamilya. Ngunit ang tanong,
hanggang kailan siya mananatiling tahimik. Narito ang pinakamalaking twist. Ang video, ang iskandalo, ang pagbubunyag, hindi lamang ito paghihiganti. Ito ang simula ng mas malaking pagbagsak, sapagkat sa bawat lihim na nabubunyag ay may mas malalim, mas madilim, mas mapanganib na katotohanan. At hindi pa tapos si Yoli. Kung ang unang hakbang niya ay sirain ang pangalan ni Thea at Paulo, ano ang susunod? Wasakin ang buong pamilya o isa-isang gibain ang natitirang ugnayan? Bumabalik tayo kay Ashley. Tahimik siya. Oo, ngunit ang kanyang katahimikan ay sandali bago ang unos. Kapag ang isang tao ay tuluyang naglabas ng matagal ng pinipigilang desisyon, hindi ito ordinaryong pagpili. Ito ay pagsabog. Kaya't ang tanong, kapag dumating ang sandaling iyon at nagsalita na si Ashley, alin na katotohanan ang una niyang ibubunyag? At kapag nalaman ng lahat ang buong katotohanan, sino ang unang guguho? Pipiliin ba ni Ashley na iligtas si Jasmine kahit kapalit ang kanyang kalayaan? O may karapatan ba siyang tumanggi kahit nakasalalay ang isang buhay? At kung ikaw si Paulo, ano ang pipiliin mo? Manatiling ama o ituwid ang iyong mga pagkakamali kahit huli na ang lahat? Ito ang pinakamalaking tunggalian ng kwento. Bawat karakter ay nakatayo sa gilid ng sakripisyo, katotohanan at konsensya. Salamat sa pagbibigay ng oras at atensyon. Ang paglalim sa ganitong kwento ay nagtuturo sa atin na sa mundong puno ng lihim, ang katotohanan ay hindi madaling makita. Dahan-dahan itong lumilitaw. Bago lumipat sa susunod na kabanata, tandaan, sigurado ka bang alam mo na ang buong kwento? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.